Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Araw ho ng Lunas ngayon, June 9, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, taas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba ngayong linggo. Mahigit 500 pamilya apektado ng mga pagulang dulot ng habagat. 50% ng pamilyang Pilipino tinuturing ang kanilang sarili na mahirap batay sa survey ng SWS. DUCP hinimok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing legasiya ang pagpapataas sa sweldo ng mga minimum wage earner. Pagsuspindi naman sa BARM election sa kasalalay sa Kongreso. Sose ng mga kandidato noong May 12 midterm elections isa sa publiko ng COMELEC. At sa ating Metro News, mga kalsadang patungo sa Rizal Park, isasara sa umaga ng June 12. Sa ating Science and Technology News, sa spacecraft ng Japan muling nabigong makalapag sa buwan. At sa Lifestyle News, Canaletto painting ni Italian painter Giovanni Antonio Canal nakatakdang isubasta. Sa ating namang music trivia, ngayong petsa inilabas ng American singer-songwriter na si Glenn Campbell ang kanyang ika-64 at final studio album. Ano ang album na ito? Alamin. At sa balitang kakaiba, dose-dose ng elepante nakatagdang katayin sa Zimbabwe. Bakit kaya? Bakit kaya? Alamin natin mamaya. Alas 6:41 ho ng umaga. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye po ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo, mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtayo ho ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng tumaas ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 80 centavos hanggang piso naman ang posibleng taas sa presyo sa diesel. May aumento naman na 30 centavos hanggang 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon po sa Department of Energy, ang inaasahang oil price hike ay bunsod na nagpapatuloy na geopolitical tension sa pagitan po ng Russia at Ukraine at ng nuclear deal sa pagitan ng Amerika at ng Iran. 774 Balita Ngayon. Umabot na sa 565 na pamilya o mahigit 2,000 individual mula sa 2 rehiyon ang apektado ng mga pag-ulang dulot ng habagat. Sa naturang bilang mahigit 300 o mahigit 1,000 individual ang kasalukuyang tumutuloy sa 8 evacuation centers. Nasa mahigit 200 namang pamilya o mahigit 800 individual ang pansamantalang nakatira sa kanilang mga kaanak. Ang mga apektado residente ay mula sa 13 barangay sa Central Luzon at Zamboanga Peninsula. Sa datos po ng DSWD, nasa 65 na mga bahay ang naiulat ng partially damaged bunsod ng mga pag-ulan. Samantala, paggamit ng smart farming sa pagsasaka isinusulong ni PBBM. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng smart farming o makabagong teknolohiya sa pagsasaka para matiyak ang food security sa bansa. Matatandang isa ang modernisasyon ng agrikultura sa pangunahing layunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon sa Pangulo, ang mga agricultural innovation ay dapat lang naaralin at suportahan ng pamahalaan dahil hindi lamang ito tungkol sa pagpapataas ng ani kundi pati na rin sa pagpapabuti ng nutrisyon at kalusugan ng publiko. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasunod ng pagbisita nito sa 3.5 hektaryang greenhouse facility ng Metro Pacific Fresh Farm sa San Rafael, Bulacan. Ipinakita sa pasilidad ang mga advanced na sistema ng pagsasaka na nagbibigay daan sa buong taong produksyon ng gulay at prutas na 5 beses na mas mataas kaysa sa tradisyonal na sakahan. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang ang food security o yung food supply, kung hindi pati na ang nutritional
value na binibigay natin sa taong bayan. Hindi lang tuyo ang kinakain nila, may gulay, may prutas, lahat yan. Kaya mga facility na ganito, yan ang magpo-provide sa atin ng mga fresh na gulay, fresh fruits. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Alas 6:45 po ang tamang oras sa buong Kapuluan, kalahati sa pamilyang Filipino o 50% ang ikinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Bate po sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong April 23 hanggang 28. Mas mababa ito ng 5 puntos sa naunang survey na isinagawa noong April 11 hanggang 15. Nabalabas din sa survey na nakapagtala ang Visayas ng pinakamataas na self-rated poverty na umaabot po sa 67%, habang pinakamababa naman sa Metro Manila na nasa 33%. 8% naman ng pamilyang Pilipino nagsabi na sila ay nasa borderline ng pagiging mahirap at hindi mahirap, habang 42% ang nagsabi na sila ay hindi mahirap. Samantala, impeachment proceedings ngayong darating na Miyerkules dapat na matuloy. Detalyated po ni Conde Bata. Conde. Iginit ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat matuloy ang impeachment proceedings ng Senate Impeachment Court sa June 11 kahit pa maihain ang resolusyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapabasura sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung si Gatchalian ang tatanungin, hindi na dapat pang ini-entertain ang ganitong resolusyon dahil klaro naman sa saligang batas na kailangang i-convene ang impeachment court at isagawa forthwith o agad-agad ang paglilitis. Punto ng mambabatas, hindi naman dapat pagbotohan ng impeachment court ang resolusyon dahil iisa lang ang trabaho nila sa impeachment. Pakinggan ang mga pleadings, ang depensa at prosekusyon, mga ihaharap na testigo at magbaba ng hatol kung guilty o absuelto ang nasasakdal. Ipinaalala ni Gatchalian sa mga kapwa-senador na noong nanalo sila at tinanggap ang trabaho ay kasama sa pagganap nila ng tungkulin ang paggawa ng batas, oversight hearings at kasama rito ang impeachment. Sa ayaw at sa gusto nila ay dapat nila itong sundin dahil hindi na ito desisyon ng bawat senador, kundi desisyon na ito ng saligang batas para sa kanila. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Nananawagan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pirmahan at huwag i-veto ang anumang legislated wage increase na mapagkakasunduan ng Senado at Kamara. Sa panayam ng 774 kay TUCP President at House Deputy Speaker Raymond Mendoza, sinabi nitong maaaring gamitin ni Pangulong Marcos ang pagkakataong ito upang gawing legasiya ng kanyang administrasyon ang pagpapataas sa sweldo ng nasa mahigit 5 milyong minimum wage earners sa bansa. Binanggit din ni Mendoza na sa nakalipas na administrasyon ay naitaas ang sweldo ng mga pulis at sundalo, kaya nararapat lamang ng mga manggagawa naman ang magkaroon ng aumento sa sweldo. So for history and legacy of President for the last 3 years naman, at least may ginagawa yung presidente natin for the workers of this country, sa manggagawang Pilipino. Alright. So pirmahan niya kung aabot sa lamesa niya, di ba boss? So please help us. Also, panawagan ko sa mga membro ng ALO, DUCP, and all these mga workers natin, na mag-text kayo sa mga congressman nyo at saka sa senador nyo. The previous administration raised the wages of the police at saka sundalo, di ba? Opo. So he has this golden opportunity to raise the wages of mas malawak pa, which is 5 million minimum wage earners. Din po ni Mendoza na malabang mangyari ang pangamba ng ilan na marami ang magsasarang negosyo o magbabawas ng mga empleyado sa oras na may sa batas ang aumento sa sweldo, dahil kung titingnan niya ang naging sitwasyon noong 1989 kung kailan huling nagkaroon ng legislated wage hike ay wala namang naganap na pagsasara ng mga negosyo at sa halip ay umunlad pa ang lagay ng bansa. Samantala, huling pagdinig ng House Quad Committee isasagawa ngayong araw. Grace Mariano sa report. Bago magsara ang 19th Congress ay magsasagawang ngayong araw ng huling pagdinig ang House Quad Committee ukol sa illegal na droga, extrajudicial killings, Philippine offshore and gaming operators at iba pa. Ayon kay Quad Committee Overall Chairman Representative Robert A. Sabarbers, sa pagdinig ngayon ay aalamin nila kung ano ang aksyon na ginawa ng Executive Department
bilang tugon sa partial committee report na una nilang inilabas noong Nobyembre ng nakaraang taon. Magugunitang sa partial committee report ay inirekomenda ng Quad Committee na masampahan ng crimes against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa dahil sa madugong gyera kontra iligal na droga. Hindi naman binanggit ni Barbers kung sino-sino ang resource person sa pagdinig ngayong araw pero kanyang tiniyak na magsusumite sila ng final committee report. Last hearing namin sa Quadcom at we will terminate the hearings at kami ay magsasubmit ng aming final committee report. No? Kasama dun sa aming final committee report ay yung progress report dun sa, if you recall, last year in November, nag-file kami ng partial committee report no? And we wanted to get the progress of that recommendations that we made. No? Kailangan malaman namin kung ano ba yung aksyon na ginawa ng executive department dun sa aming mga recommendation. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. 10 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga. Si iba pa naglalagab live na balita. PNP Chief Police General Nicolas Torre III magko-courtesy visit sa Commission on Human Rights si Angel Garcia sa Detalye. Angel. Bibisita ngayong umaga si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa punong tanggapan ng Commission on Human Rights sa Quezon City. Magsisilbi si Torre bilang panauhing batangal sa flag raising ceremony ng CHR ngayong umaga. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, layo ng pagbisita ni General Torre sa CHR na ipaliwanag ang konteksto ng kanyang naging pahayag na paramihan ng huli na umani ng negatibong reaksyon mula sa publiko. Naniniwala ang pambasang pulisya ng courtesy visit ito ay magsisilbing hakbang tungo sa mas bukas sa dialogo sa pagitan ng pambasang pulisya at ng CHR. Inaasahan din magiging plataporma ito pang masagot ang mga pangamba ng publiko kaugnay ng mga ulat na posibleng pang-abuso sa karapatang pantao sa operasyon ng pulisya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. Magpapatuloy daw ho ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections October 13 ngayong taon hanggat walang inilalabas na batas ang Kongreso na nagpapaliban dito. Sa panayam po ng 774 kay Comelec Chairman George Garcia, sinabi dito na wala silang kapangyarihan na suspindihin ang pagsasagawa ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Gayon din ang Barangay Sangguniang Kabataan o SK Elections sa gaganapin naman sa Disyembre dahil ang pagdidesisyon dito ay nasa kamay ng Kongreso. Dapat po ito'y kasabay ng national and local elections. Una, gusto po natin sabihin na siyempre yung pagpapaliban ng mga ganitong klaseng halalan, kasama rin ng barangay and SK elections, ay wala sa COMELEC. Kami po ay tagapagpatupad lamang ng ating mga batas at yan po ay nasa Kongreso talaga. At paliwanag pa naman ni Garcia, itinuturing ang BARM elections bilang automated election dahil continuation o pagpapatuloy ito ng national and local elections alinsunod sa batas. Gayunman maaari niya na magkaroon din dito ng issue dahil sa desisyon ng Korte Suprema na hindi nakabilang ang lalawigan ng Sulu sa BARM, kaya kinakailangang ilipat ang nakalaang seat dito sa mga natitirang probinsya sa rehiyon. Sa kasalukuyan, inihayag ni Garcia na wala pang development hinggil dito kaya posibleng magsagawa lamang ang poll body ng halalan sa 73 seats ng parlamento mula sa kinakailangang 80 o 80 na miyembro. 774 Balita Ngayon. Sa unang pagkakataon, isa sa publiko ng COMELEC ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ng mga kandidato ng May 12 National and Local Elections bilang bahagi ng transparency ng komisyon. Sa panayam ng 774 kay COMELEC Chairman George Garcia, sinabi nito ang pagsasapubliko sa SOSE kasama sa nilagdaang waiver ng mga kandidato kaya maaaring ma-access ng publiko ang SOSE ng mga ito sa kanilang official website. Gayunman, wala pang binanggit na petsa ang COMELEC kung kailan magiging available ang mga SOSE sa kanilang website. Isang magandang balita, first time po nagagawin sa kasaysayan ng ating eleksyon ay ilalagay po natin sa COMELEC website, ipapublish natin ang lahat ng SOSE na isasubmit ng ating mga kandidato na o kaya nanalo man o natalo. Malalaman natin lahat. Sino ang nagbigay, magkanong ginastos, magkanong binigay, paano ginastos, at may natira ba, nagbayad ba ng income tax sa natirang yan. So mas maganda po yan para maging transparent naman yung sinasabi at pinafile nila sa atin.
Isa pa lamang na mga kandidato ang nagpapasa ng kanilang sose at inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga magsusumiti nito ngayong araw, June 9. Samantala, iba't ibang grupo ng media umaapila para sa katatagan ng Presidential Communications Office. Suporta kay PCO Secretary J. Ruiz, iginiit. Gina Mape sa report. Umaapila ang tatlong kilalang organisasyon ng media, ang Justice Reporters Organization o JUROS, Sargent Press Club at Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI na magkaroon ng katatagan sa Presidential Communications Office o PCO. Nagpahayag ng suporta ang tatlong media groups kay PCO Secretary J. Ruiz dahil sa kanyang profesionalismo, integridad at kakayahang pamunuan ang mga komunikasyon ng pamahalaan sa panahong mataas ang panawagan para sa katotohanan at pananagutan. Ayon sa juror, binubuo ng mga veteranong mamamahayag na nakatalaga sa Justice Beat. Patagal nang pinapakita ni Ruiz sa mga katangian ng isang tagapaghatid ng impormasyon na may katarungan, kalinawan at respeto sa karapatan ng publiko na malaman ang totoo. Kaakibat ng pahayag na ito ang Sargent Press Club sa pamamagitan ng kanilang manifesto of support ay mariing nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palatilihin si Ruiz bilang pinuno ng PCO. Ayon kina Club President Joseph Jubilad at Chairman Atty. Isaias Gores Jr., si Secretary J. Ruiz is isang bihasang broadcast journalist, ang pinakaakmang mamuno sa PCO bilang pangunahing sangay ng komunikasyon ng Administrasyong Marcos. Nagpahayag din ang suporta si PAPI President Nelson Santos kay Ruiz na binigyang diin ang kahalagahan ng continuity sa mga komunikasyon ng pamahalaan lalo na sa panahong puno ng ingay sa politika at pressure mula sa publiko. Iginit ni Santos na naniniwala sila na ang pagpapalit ng leader sa kalagitnaan ng laban ay hindi magandang palatandaan para sa administrasyon lalo na sa panahong higit na kailangan ang malinaw at kapanipaniwalang komunikasyon. Nagbabala rin si Santos tungkol sa hindi magandang tingin ng publiko sa madalas na pagpapalit ng leader sa PCO, lalo na si Ruiz na ang ika-4 na press secretary mula noong 2022. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. May 4 na minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Margo Rospo. At Darlene Olanyo. At iba pang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro Sa News. Metro News, silang kalsada ho na patungong Rizal Park ang isasara sa June 12 upang bigyang daan ang pagdiriwang na ika-127 araw ng kalayaan. Sa abiso na inilabas ng MMDA, nakasaad na isasara sa trapiko ang northbound at southbound lane ng Rojas Boulevard mula Buendia hanggang P. Burgos Drive sa Maynila simula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 11 ng umaga. Isasara rin sa mga motoristang Bonifacio Drive mula P. Burgos hanggang Anda Circle, TM Calaw mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, P. Burgos mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, Finance Road mula Taft Avenue hanggang P. Burgos Drive at Maria Orosa mula TM Calaw hanggang P. Burgos Drive. Ang kahabaan naman po ng Katigbag Drive, Idinipende o Independence Road at South Road ay hindi rin madaraanan ng mga motorista mula alas 12:01 ng madaling araw hanggang alas 11:30 ng umaga. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 79 centavos, 63 pesos and 70 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 75 pesos and 63 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 87 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update po muna tayo sa resulta ng Lotto hatid ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi June 8, 4, 28, 38, 39, 23 at 49. Kung saan walang nakapag-uwi ng 106,788,318 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 37, 22, 30, 1, 26 at 27. Kung saan wala ring nanalo ng 57,908,146 pesos and 40 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola
Tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakira. Science and Technology. Science and Technology. Spacecraft ng Japan muling nabigong makalapag sa buwan. Detalye po yung hatid ni Rosemay Miranda. Inanunsyo ng Japanese company na iSpace 9348.T na posibleng nag-crash sa ibabaw ng buwan ang moonlander nito na may pangalang Resilience sa pagtatangkang lumapag noong Biyernes na minarka ng isa pang kabiguan matapos ang hindi matagumpay na inaugural mission 2 taon na nakalipas. Bagamat ang pagkabigo ay nangangahulugan ng isa pang multi-year na paghinto sa commercial access ng Japan sa buwan, ang bansa ay nananatiling nakatuon sa programang Artemis na pinamumunuan ng Estados Unidos at sa pag-aaral ng isang malawak na hanay ng mga Japanese company ng lunar exploration bilang isang business frontier. Ayon sa Tokyo-based Lunar Exploration Company, ang Resilience sa ikalawang lunar lander ng iSpace ay nagkaroon ng mga problema sa pagsukat ng distansya nito sa ibabaw ng buwan at hindi na pabagal na mabilis na pagbaba nito at kalaunay na wala na sila ng connection dito. Sinabi ni iSpace Chief Technology Officer Ryo Ujii na maaari nagkaroon ito ng mga issue sa propulsion system, software o hardware lalo na sa mga sensor. May lula na naturang moonlander na isang 4-wheeled rover na nilikha ng subsidiary ng iSpace na Luxembourg at 5 external payload na nagkakahalaga ng kabuuang $16 million, kabilang ang mga scientific instrument mula sa mga Japanese firm at isang universidad sa Taiwan. Target ng Resilience sa lupapag sa Mary Frigoris, isang basaltic na kapatagan na halos 700 kilometro ang layo mula sa North Pole ng buwan. Kung naging matagumpay ang paglapag nito, ang 2.3 meter high na lander at ang rover ay magsisimula sana na 14 na araw na mga planong aktibidad sa pagsasaliksik, kabilang ang pagkuha ng regolith o ang pinong butil na material sa ibabaw ng buwan. Ako si Rosemay Miranda para sa DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa Lifestyle News, Canaletto painting ni Italian painter Giovanni Antonio Canal nakatagdang isubasta. Detalye po atid sa atin ni Mika Fajardo. Mika. Isang painting ng Italian artist na si Giovanni Antonio Canal o kilala sa tawag na Canaletto ang isasalang sa auction sa susunod na buwan na may tinatayang presyo na higit sa $27 million so may higit 1.5 billion pesos. Ang painting na dating pag-aari ng unang punong ministro ng Britain ay nakalista na may estimated request in excess of 20 million pounds o $27.09 million price tag. Makikita sa painting ang Bucinturo, ang opisyal na barge ng Lodge of Venice na bumabalik sa gilid ng pantalan sa Grand Canal of Venice sa kapistahan ng Ascension. Minsan itong nakabitin sa 10 Downing Street, ang opisyal na tirahan ng mga punong ministro ng Britanya. Ito ay unang naitala doon noong 1736 sa koleksyon ni Sir Robert Walpole na karaniwang itinuturing na unang punong ministro ng Britanya. Ibinenta ito sa auction pagkatapos ng kanyang kamatayan at binili ng financier na si Samson Gideon. Naratili ito sa pamilya ni Gideon hanggang 1930 at huling isinubasta noong 1993. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. At sa atin namang music trivia, June 9, taong 2017, nang inilabas ng American singer-songwriter na si Glenn Campbell ang kanyang ika-64 at final studio album na may pamagat na Adios. Matapos ma-diagnose na may Alzheimer's disease, isinagawa po ni Campbell ang kanyang farewell tour noong 2011 hanggang 2012. Matapos ito ay sinimula naman ni Campbell ang recording ng kanyang final album sa isang studio sa Nashville. Ayon sa producer na si Carl Jackson, kinailangan niyang tabihan sa recording booth si Campbell habang inire-record ang kanyang mga kanta dahil madalas itong nalilimutan ang lyrics. Sa United Kingdom, pumasok sa number 3 UK album chart ang album na Adios ni Campbell na pinakamataas niyang UK debut sa kanyang karera. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba tayo, dose-dose ng elepante na katagdang katayin sa Zimbabwe. Kakalungkot naman ang balita ho ito. Sige, balitang kakaiba ni Doc Justin. Bakit, Doc? Yes, good morning, Joel at Terly. Narito natin balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nasa 12 ng elepante ang nakatakdang katayin sa Zimbabwe at ipamamaagi ang karne ng mga ito sa mga tao. Ang Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority na kilala na rin sa tawag na Zim Parks. Ito ay dahil sobra-sobra na ang bilang ng mga elepante sa kanilang bansa.
sa datos ng Zimparks. Hanggang nitong 2024, aabot na sa mahigit 2,500 ang populasyon ng elepante sa Save Valley Conservancy. Nalagpas na sa carrying capacity nito na 800 lamang. Nasa 200 elepante na rin ang inilipat sa iba pang area sa Zimbabwe upang ma-manage ang populasyon ng mga ito at maprotektahan ang kanilang habitat. Inihayag ng Zimparks na nakapag-issue na sila ng permit sa Save Valley Conservancy para sa pagkatay sa mga elepante na inisyal na bilang ay aabot na sa 50 ang unang kakatayin. Ipamamahagi sa mga komunidad ang karne ng elepante upang ang ivory ng mga ito ay magiging property ng Estado at ibibigay sa Zimparks para sa safe keeping. Naku, ano kayang lasa ng elepante? Ano? Anyway, sa kanila illegal naman yan. Maring yung iba itataas ang kilay. Pero hanggat legal ay wala tayong magagawa, ano? Ayan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin, just out na court time. Yo! Maraming salamat sa iyo, Doc Justin. At muli sa ating pong topic ngayong umaga na pag-usapan natin, maliban pa sa iba pa, baka mamaya magkaroon pa ng ibang mga issue, no? Na biglang makalap po natin sa programa ho nating Opinion Mo, Opinion Ko. Kabilang ba kayo sa maraming mga Pilipino na umaaray na sa mataas na presyo ng pagkain? At yan naman, isa pa natin pag-uusapan, papaano po makakaagapay o makakasurvive sa pang-araw-araw na pangangailangan kung marami po sa mga Pilipino ang walang trabaho. At isa ho ba kayo sa isa po kayo sa mga publiko na nananawagan ho doon sa aumento ng sahod o sweldo sa gitna na mataas na pa rin na presyo ng mga bilihin, partner, ha? At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Lunes, June 9 na po, 2025. Kami ho yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Malasakin, Margo Rospet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. Alas 7 sa isang umaga. Ngayon.